nakikiusap yung ibang House members na wag munang i-refer dahil hintayin silang pag-isipan kung i-endorse po nila. Kasi talagang ngayon, wala akong nag-i-endorse pa except for the complainants po, no? Kunyari, Makabayan, lang, yung Makabayan Black complaint, 3 lang po. Wala akong nadadagdag eh. So, ang chance unan na dumaan sa Committee on Justice at matapos ng Committee on Justice within 60 session days, no? Malabo po yun. Opo. At any point in time, pwede po yun. Okay. Opo. Basta makagather ng 1/3, no? Minimum Opo. of 1/3 or 103 na nakapirma po at i-certify po, kailangan humarap sa akin na talagang ini-endorse nila, no? Opo. Under our rules, hindi pwedeng pakita lang sa akin na pinirmahan. Opo. Wala akong pumupunta sa akin na ini-endorse yung either one of the Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's there's a 5,000 pesos. Alright, welcome back mga kabalitaan. Nagbabalik naman ho tayo at medyo magandang balita ho ang ating ihahatid sa inyo sa mga oras na ito mga kabalitaan. Bueno, nakapag-breakfast na ho ba kayo? Nakapag-almusal na? So kung wala pa po, almusal na ho kayo while kayo ay nanonood sa ating reaction video dito ho sa Danagan Balita News Update. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo at pindutin ang ating notification bell. I-click nyo po yung all para ho lahat ng mga video nating gagawin ay inyong mapapanood anytime. At mag-comment, mag-like at i-share nyo po para tayong lahat ay laging updated sa mga gaganapan sa ating lipunan. Sa mga OFW, matsalam ho sa inyong panonood, Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayon naman po ay ating sisimulan dahil itong balitang ito ay napakaganda mga kabalitaan. Kaya bago ho tayo magsisimula, makikita nyo po yan, itong mga aktibo ho sa HUAD Committee, itong mga congressmen at representative or party list representatives mga kabalitaan. So at kayo na pong bahala dyan humusga sa kanila. Ngayon po, ang ating paksa ay patungkol sa impeachment complaint laban ho kay Sara Duterte. Dahil sa balita ho ngayon, kapapasok lamang po, ayon pa ng Secretary General na si Velasco, ay wala pa pong iniendorso itong kasong impeachment laban kay Sara sa ating Speaker of the House, Martin Romualdez, mga kabalitaan. Ito yung magandang balita. Ano kayang problema? Matutuloy pa ba kaya ito dahil wala na ho tayong sapat na oras? O dahil nga po may mga ilang mga miyembro ho ng Makabayan Bloc at dyan mismo sa minority at majority leaders ang nakikiusap po sa ating Secretary General na si Velasco na
i-hold nyo muna, huwag nyo munang i-endorso yan. Ano bang rason? Ba't hindi i-endorso? Dahil ba, minumuni-muni or pinagmamasdan muna yung kausa ng Iglesia ni Cristo at iban pang mga religious sector or group na sasali sa gaganaping malawakang rally ng INC No to Impeachment, mga kabalitaan. Kaya para maintindihan niyo po yung lahat, ito, manood ho kayo. Pakinggan ng maigi, huwag kukurap. Dahil kayo ay talagang napapangiti. Dati, medyo malungkot. Ngayon, papapangitiin ko po kayo, papangitiin ko po kayo, kahit itong episode lang ito, ha? Episode, parang movie lang. Itong reaction video na ito, mga kabalitaan. Secretary General ng House of Representatives, SecGen Reginald Velasco. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po sa inyo at sa mga nakikinig. Yes, SecGen. Thank you for being on the show. SecGen, ito nga po, yung una pong impeachment complaint, tama po natanggap ng inyo pong opisina December 1, yung ikalawa naman po ay December 3. Ano na po ang update dito? Ito po ba'y na-verified na at na-transmit na po kay House Speaker? Hindi pa po. At yun nga, nakausap namin yung mga ibang congressmen. Nakikiusap po sila na wag muna i-transmit kasi pinag-aaralan pa nila kung endorse nila. At yung po namang iba, nakiusap na may magpa-file daw ng complaint ng mga kasala nila. So, yun po ang inaabangan namin. Kasi yung mahirap kasing So kung may mag-file pa ho ng complaint, so meaning magiging tatlo na ho. It's either itong Makabayan Block, mula ho kay Franz Castro sa Anakbayan or Akbayan Party List kay Percival. At malamang ito yung summary report na talagang pinag-aaralan ho ng mayabang kapulungan kung paano ito makakalusot sa Secretary General at kung ito ba'y makakahakot ng 1/3 na boto mula ho sa mga 313 congressmen diyan sa Kongreso, mga kabalitaan. Yun po ay ating pakabangan ho o kung ito ay makakalusot dahil tandaan niyo po, dadaan pa ho yan kay Speaker Martin Romualdez ng 10 araw at may 60 days pa po ho yan para ho sa Committee on Justice na tatalakayin at pag-aaralan din po, mga kabalitaan. Tuloy ho tayo dito. i-repair yung complaint na dalawa dahil baka sabihin naman nila yung isang complaint na dagdag ay walang bisa na, no? So, yun po ang hinihintay na this week. Ito po yung deadline na sa kanila na pag hindi pa sila nag-submit this week, will be constrained to repair the two complaints earlier filed. Yes po. SecGen, nabanggit niyo po merong mga kongresista na nakiusap sa inyo na huwag na muna. Opo. Oo. At binabanggit niyo rin po kanina. Yes po. Kasi po ba ang complication kasi niyan, baka sabihin nitong dalawang complaints na na-receive namin, no, yung kung nag-endorse nun, bakit nyo ni-repair pa yan? Huli na, di ba? Nauna na kami. So wala nang visa para sa kanila. Magkakaroon ho ng problema. At sabihin nila, first come first serve dapat, di ba po? Okay. So yun po yung binibigyan natin ng pansin at galang, no? Kaya hinihintay ko po yung another complaint. At yung pong iba naman, sabi niya, i-endorse daw nila yung dalawang complaints, isa sa dalawang complaints. Kasi isa lang ho pwedeng endorse. So, yun sila rin po nagsasabi sa akin na wag mo munang i-repair kasi maganda pag ni-repair mo kay speaker, kumpleto na with endorsement. So, kagaya po na sinabi nyo sa amin noong nakaraan, inaantay nyo pa po yung third impeachment complaint kung mayroon man? Opo, at saka yung mga endorsements po nung dalawang complaints, no?
So yung punto ho natin dito mga kabataan, pag hindi pa ho naipasa yung endorsement dyan sa Speaker of the House, malamang ho hindi pa po nakakuha ng one-third na boto. So ngayon, kumbaga tuloy pa rin yung pangangalap ng boto at parang yung sounds like malabo na yata tong maipasa ho, ma-endorse ho. Dahil ilang araw na, kulang na ho sa oras. Ano kayang remedy na gagawin ho ng mga tungresistang itong mga kabalitaan? No? So napaka ano ho, parang may takot na yata sila eh. Nakaramdam na ho sila ng takot kasi mataki nyo po nung unang hindi pa po nag-declare ng yung INC na sila ay magrarally ho, na kanilang silang ayunan yung papanawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ay talagang napakaingay ho nila. Ang sakit ho nilang magsalita sa ating VP Sara Duterte. Lalo na si Congon, Suarez, si Asidre, sino pa ba? Si Ortega. Meron pa ho, no? Meron, hindi ko lang matatandaan yung iba, pero napakasakit ho. Talagang pinipersecute na nila at sila na mismo naging hukom na kumbaga ginajudge na ho nila si Inday Sara Duterte na may ginawa talagang kalukuhan at ginamit, winaldas at ninakaw yung pera mula ho sa confidential funds sa kanyang office at sa Department of Education, mga kabalitaan. Ito po yung ating pakaabangan ha. At medyo tuloy ho tayo para hindi ho kayo mabitin. Yung iba po humingi ng kopya sa akin at sabi nila pag-aralan namin kasi pagka satisfied kami dyan sa one of the two complaints filed earlier, then we'll endorse them. In fact, nakakuha na ko na konting endorsements yung Makabayan Block kung nireport nila. Sec Jen, hingi lang po ako ng clarification ha. I hope you don't mind. Opo. Endorsement, hindi ho ba under the rules po ng Kamara, yung pong verified complaint, ano po, ay maaari po na itong isang ganito pong uri ng impeachment complaint, isang member lang ang pwede mag-endorse, di po ba? Ano ho yung sinasabi niyong naghihintay pa ng endorsement? Klaro na po, doon sa Akbayan complaint, yung Akbayan party list ang nag-endorse. Dito po sa Makabayan, yung tatlong Makabayan nag-endorse. Ano pong ibig sabihin po, sir? Meron pong nakikiusap na mga congressman, humingi silang kopya ng complaint. No? Pinag-iisipan nila kasi i-endorse nila yung one of the two complaints. No? So nakikiusap, pag-refer ko kay Speaker, kasama na po yung endorsement nila para mas malaki yung chance na yung complaint na yon na napili nila ay siya ng magiging complaint na i-refer sa Rules Committee on Rules. And then subsequently sa Committee on Justice. Bakit ho ba, sir, hindi pa pwede hong parehong sabay na itong verified complaint na ito i-submit sa House Speaker para sabay din po? Pwede po naman. Pwede po naman. Pero yun nga, nakikiusap yung ibang House members na wag mo nang i-refer dahil hintayin silang pag-isipan kung i-endorse po nila. Maganda po kasi pag-refer mo kay Speaker, more than one or more than three yung nag-endorse. In fact, kung makagather po ng one-third, no? That's 103 House members, wala na, automatic, i-refer na lang po ni Speaker sa Senado. Hearing na matagal. Kasi po, pag tinignan nyo yung time frame sa mga hearing na gagawin, hindi na aabot kahit na hanggang next year. Kasi po, we have only a few remaining session days. Opo. So, Sec Jen, kumbaga po, ito hong gusto ho munang i-hold ang referral po sa Speaker kasi in case po ba na mai-refer na sa Speaker at mai-calendar ng Committee on Rules at hindi na ho pwedeng mangalap po ng one-third na signature among the members of the House para po... Pwede pa naman po. Pwede pa rin. Pwede naman po. Pero yun nga ho, pag na-refer na ho sa Committee on Justice,
the Committee on Justice takes over the complaint, no? Mhm. At pag sinabi nila okay na yan, in form and substance, pwede na pagbotohan yan for the endorsements. Kasi talagang ngayon, wala akong nag-i-endorse pa except for the complainants po, no? Kunyari, Makabayan. Lang, yung Makabayan Black complaint, 3 lang po. Wala akong nadadagdag eh. So, ang chance unan na dumaan sa Committee on Justice at matapos ng Committee on Justice within 60 session days, no? Malabo po yun. Opo. Given our legislative calendar. Opo, naunawaan po namin. Pero Sec Jen, ito ho, sa rules lang po tayo. Kapag ho ba nag-take cognizance na ang Justice Committee sa complaint, pwede ho bang kunin po iyon nung 1/3 votes o signatures ng mga members? Kumbaga, pwede ho bang mabypass na po yung Justice Committee proceedings and then pwede pa rin? Pwede po. Pwede pa rin po. Ayun. At any point in time, pwede po yun. Okay. Basta makagather ng 1/3, no? Minimum Opo. of 1/3 or 103 House members na nakapirma po at i-certify po, kailangan umarap sa akin na talagang ini-endorse nila, no? Opo. Under our rules, hindi pwedeng pakita lang sa akin na pinirmahan. Opo. Kailangan ma-verify na pinirmahan talaga. Yes, sir. Ng Opo, House sige. member na yun. Opo, sige. So, Sec So, Jen... mabigat po yung trabaho ng section. Opo, we understand. So, Sec Jen, ganito po. Sino po itong nakikiusap sa inyo at para baga nagpapahintay pa na doon sa third impeachment complaint? Hindi ko masasabi yung pangalan pero they belong to both minority and majority. Kaya kailangan pakinggan natin sila. Hindi naman pwede yung baliwalain. Tapos nga po, pagka binaliwala natin, hindi nila in-endorse, malabo kung matapos yung complaints na yan within the limited time, no? Na makikita natin sa legislative calendar. Kunyari po, ang magre-resume kami January 15, no? And then mag-adjourn na po sa February 7. So, pag tinignan nyo, that's less than mga 12 session days. Opo. At ang balik niyo ho ninyo ay June 2 na, no? Opo, yung June 2, ang tawag po dyan, lame duck session. Opo. Kung mga natalo, siyempre po wala sa mood na pumasok. Opo. Mahirapan po makakuha ng quorum. Opo. So, ganito po, Sec Jen. Sec Jen, sa ilalim po ng rules ninyo, kapag natanggap nyo na yung verified complaint, hindi pa po nagbibilang ng araw because under the rules nga, pagtanggap po ni Speaker, meron siyang 10 days to refer ho sa committee, sa plenary for Opo. Sa inyo pa, wala pang bilang ngayon? Kami po, wala kami nakalagay na time. Nakalagay lang doon immediate, no? Based on our history, meron pong section na 1 buwan bago ni-repair yung. So, wala ko given time. Unlike sa Speaker, kailangan 10 session days. Opo. Sa Committee on Justice, 16 session days. Opo. Pero pero hindi kaya hindi pero Sec Jen, ito po ngayon na paghawak po ninyo at mga pakiusap na ito sa pananaw po ng iba parang dribble ba? Para bagang hindi nyo gustong i-file ito kasi nga din may instruction na ito po ang inyong gawin to hold
the referral to the speaker. May ganun ho ba? Wala po eh. Kasi ang nakikiusap po mga House members sa akin, the speaker, hindi naman po nagsasabi ng gano'n. So, yun pong pinagbibigyan natin yung mga House members eh. At pati po yung complainants, no? Yung nag-file ng complaint, nag-endorse ng complaint. Kasi nga po, pag walang one-third endorsement, even the time frame, 60 days, 10 days, 70 days. At sinasabi natin po, session days, no? Pag tinignan niyo po legislative calendar, hindi na talaga. Opo. Sige po, unless makuha po yung one-third. Opo. Sige. So, Which mismo... is now- Opo. Which is now non-existent. Wala akong pumupunta sa akin na ini-endorso yung either one of the complaints. So ngayon po, wala pa pong kaninyo na dagdag yung 3 sa Makabayan at 1 sa Akbayan complaint. Sila pa rin po. Wala pa po eh. Wala pa po. At kailangan po kasi ma-verify natin na talagang endorso nila. Ang maganda po kasi yan, gusto nating maipasa to, meron po 1/3 ng House members na nakapirma para mabilis o diretso na sa Senate. Opo, yung sinasabi po ninyo na complainant mismo ang lumalapit sa inyo, may taga-Makabayan po na lumapit sa inyo para po sabihan kayo na huwag niyo munang i-transmit kay Speaker? Opo. Yung Makabayan Block, sinabi nila, meron na daw pipirma, no? Or mag-endorse. So, pinagbibigyan po natin na nasun sa congressman nila na may nakuha na raw silang endorser. Okay, opo. Sige. So, yun po yung inaantabayanan natin. Opo, sige po. So, nakantabay ho kami dito sa update po, Sec Jen, kasi nga marami nagtatanong kung ano na nangyari doon sa impeachment complaint, di ba? Oo. Kasi nga po, pagka nirepair natin si Speaker, papatak na po yung metro eh. Sa amin po, walang metro eh. Kasi si Speaker has 10 session days. Tapos Justice has 60 session days. So pag binilang niyo po yung maximum time, hindi na po makakasa tong impeachment complaint. Opo. Pero yun hubang patak ng 1-year ban, kailan magsisimula kung supposed to be po, Sec Jen? Pag sinabi po ng Committee on Justice na this is the complaint. Kapag when they take cognizance of the complaint. Opo. Okay. Yun na po. Okay. Sige. So salamat po, Sec Jen, sa inyo pong paliwanag para mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Maraming salamat din ka Ted. Opo. Salamat po naman. Opo. Ayun po mga kabalitaan, si Sec Gen Reginald Velasco, Secretary General House of Representatives, mga kabalitaan. Ayun, medyo no? Talagang nakikita ho natin na talagang parang maong na pantalon na kumukupas, mga kabalitaan. Kumupas na ho yung impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. At yun nga, naghihintay lamang si Sec Gen Reginald Velasco na may mag-i-endorso nito para ho sa Committee on Justice at papunta ho dyan sa Speaker of the House. Subalit, ayon pa sa naging sagot sa panayam ni Manong Ted kay Velasco na siya ay nilapitan ng Makabayan Block at nitong minority and majority congressman dahil hinihintay pa nila yung pangatlong complaint, mga kabalitaan. Kasi nga, kung inidurso daw nila agad to sa Committee on Justice at doon sa House Speaker, ay papatak na ho yung metro nila, mga kabalitaan. Baka pag pumatak na ho yung metro, mas lalong mapapamahal ho.
Pag mapapamahal na ho sa pamasahe, wala na hong sasakay dyan mga kabalitaan. So ibig sabihin nun, mapapaso na ho kasi walang aksyon. So malinaw po na hindi pa nakakuha ng 1/3 na boto mula ho sa mga congressman dyan mga kabalitaan sa mayabang na kapulungan mga kabalitaan. Malinaw pa sa sikat ng araw at mabilis pa sa 4:00 nitong impormasyon ito ay para bagang napilitan ho silang i-hold muna kasi baka itutuloy yung malawakang rally ng Iglesia ni Cristo at kasama na ho ang mga ibang religious organization para ipahatid ho at ipagbigay alam sa Kongreso nga seryoso ho ang INC sa kanilang naging panawagan sa programa ng Saganang Mamamayan na kung saan sila ay magtitipon-tipon nationwide mga kabalitaan. Kaya medyo kumambyo ngayon ang Kongreso. Dati-rati napakasakit magsalita laban kay Inday Sara Duterte na hindi na ho nila ginagalang ang ating Vice Presidente Inday Sara Duterte mga kabalitaan. Ngayon, medyo sila na naman ho ang nanahimik at ano naman kaya yung plano at kanilang gagawin dahil imposible po na nagsisinungaling ho itong Secretary General na si Reginald Velasco dyan sa House of Representatives. So, bottom line, sa madaling salita, to make the long story short, medyo alanganin na sa panahon mga kabalitaan. O mapapaso na itong impeachment complaint na kanilang isinusulong ho dyan sa House of Representatives mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan nyo po itong ating reaction video, huwag nyo pong kalimutan mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Then pindutin ang notification bell at of course i-share nyo na po para malaman ng karamihan ang mga kaganapan sa ating lipunan. Kaya sa inyo ako ay nagpapasalamat ng todo dahil wala ho kayong sawang nanonood at sumusuporta. Kung maaari ho ay makakuha tayo ng 100,000 subscribers para mas mapalawak pa po at mapalawig yung mga impormasyon na ating ihatid sa inyo dito sa ating munting bahay, reaction video, Dan Agan Balita News Update. So ako na po yung magpapaalam na at sa susunod na mga oras, kita-kits na naman ho tayo mga kabalitaan. Ulitin ko po, maraming salamat sa inyong suporta at tuloy-tuloy lamang ho sa ating pagkikipagbaka na makamit ho ang hustisya ng ating VP Sara Duterte mga kabalitaan. To God be the glory. Mwamwa. Chip chip. Peace out.